ng National Federation of Transport Cooperatives o NFTC, si Sir Misael Melina. Sir Misael, magandang umaga po. Rica Lazo po para sa programang Kabayan. Yes po, magandang umaga po, Ma'am Rica Lazo. Opo. Sir Misael, good morning. Kumustahin ko lang po, no, at least sa inyo po, sa hanay po ng National Federation of Transport Cooperative. Marami naman po kasi yung hinahanap ng gobyerno, no, na naisumama sa mga service contracting program sa PUV. Marami na po ba sa inyo at least yung nagpahayag o sumali na po talaga dito sa service contracting program ng pamahalaan? Yes po, simula po na nag-launch po yung ating program, ang Service Contracting Program, marami na po ang lumahas dito. Karamihan po dito ay mga modern units natin at maging sa mga probinsya natin, sa mga regions natin, ay lumahok na rin po sa Service Contracting Program. Bagamat limitado yung itong pondo na to, dahil ito ay under naman po ng GAA 2026, patuloy pa rin po kami na kalahok o sa ilalim ng Service Contracting Program para nang taga ng kahit papaano maibsan yung bigat ng pasanin namin sa diesel. Bagamat may mga rollback na tayo, pero hindi pa rin po kasi sapat ito sa araw-araw namin na biyahe. Dahil alam naman natin, malaki rin po na wala sa pasahero namin ngayon dahil bakasyon. Meron din tayong work from home, so at least nasa 30% din po na wala na pasahero namin. Kaya itong service contracting program, kahit sa paano po, meron po itong tulong sa hanay po ng transport sector. Opo, sir, matanong ko na lang din po, no, dahil meron naman po tayong operatiba, di po ba? Syempre, ang operasyon ninyo, parang may sarili din po kayong standalone operation. Kapag sumali po ang inyong members po ninyo, no, na sa service contracting program, paano po ang mangyayari dito? Yung operatiba po ba ang magsusumite ng mga nais sumaling miyembro o magiging hiwalay na po yung kalakaran ng takbo ng mga papasok sa service contracting program doon sa mga modern jeep ninyo na nandoon lamang sa operation ng inyong operatiba? Under po ng guidelines ng LTFRB, ang mga kooperatiba at korporasyon po, kami po ang nagbibigay ng data ng bawat unit namin. So, sinasali po namin ito, under po ito ng dashboard na binuo ng LTFRB. At pag nailagay na namin yung mga data ng mga units namin, yung ruta namin, at pag na-approve na, on board na po yung mga unit po ng under ng cooperativa at corporation. Paano po ang usapin dito, sir, with LTFRB? Parang magiging salary-based po ba yung ating mga tsoper? Ang programa po ngayon, meron po tayong 40 pesos per kilometer rate. So it's within 100 kilometers po yun sa isang araw. Ibig sabihin, kung kami ay tatakbo, babayaran po sa amin ng LTFRB ay yung 100 kilometers lamang po na may rate kami na 40 pesos per kilometer. Ganon din po sa mga traditional natin, sila naman ay 30 pesos naman per kilometer day, same din 100 kilometers per day po yun. Kanya nga lang, dahil nga limitado ang ating pondo, so 5 days a week lang po ang service contracting natin. Kaya nga hinihiling namin na madagdagan ang pondo nito. Opo. Sorry sir, 40 or 30 pesos per ilang kilometers po yan, no? Pero ito po ay mapupunta doon sa ating mga tsoper. Tama po? Paano po yung sa operatiba? Ganito po. Sa bawat kooperatiba, kung meron pong ibibigay ang LTFRB na insentibo, yun yung 40 pesos per kilometer, times 100 kilometers, that's more or less 4,000. Kapag yun po ay na-serve namin within the day. So yung 4,000 po na yun po ay dinidivide sa 4 na bahagi. Dahil kooperatiba, yung isang bahagi ay para kay kooperatiba, yung isa ay para kay driver, yung isa naman para kay operator, and then yung isa naman po para doon po sa diesel natin na 750 po yun na tulong para pang diesel po nila sa araw-araw. Para po, sorry po, yung huli, pang diesel? Opo, kasi lalo na sa mga traditional natin, nagba-boundary pa po yung mga yan sa operator. Kasi it's yan eh. So, dahil sa taas pa rin, nasa 83 pa rin ang diesel natin, hindi pa rin kakayanin yan. Kasi discounted price po kami. Under ng service contracting program, meron tayong diskwento sa pasahero. Yung ating regular fare ay 20% discount. And then yung discounted natin, on top of it, that's another 20% discount. So more or less, that's 40% discount. Kaya malaki rin ang epekto nito sa collection namin. So that's more or less than 40% sa gross collection namin. Kaya
hinati namin sa 4 na bahagi para nang sa ganon, lahat po ay makinabang doon sa programa. Pero for the modern units po naman natin, lahat po yung 4,000 na incentive kapag natapos namin 100 kilometers ay mapupunta po yun sa kooperatiba. At ang ating mga driver at conductor ay salary-based po sila. And we give also incentive to them, that's another incentive pa rin, kapag damit sila yung 100 kilometers per day. May incentive po kami binibigay sa ating mga driver at conductor bilang karagdagang kita galing naman po doon sa service contract program natin. Sir, sa ngayon po na tumatakbo na po itong programa na ito ng ating pamahalaan, nakikita po ba natin na ito ay meron talagang nagawang o naibigay na magandang tulong man lang sa lahat ng mga sumali dito? Kung tulong po, meron. Ito paano ramdam natin? Sa dati, lugi kami kasi nasa 4,500 ang lugi natin sa model per day. Sa ngayon, yung 40 pesos per kilometer, kung susumahin natin, that's 4,000 a day. So kahit pa paano nakatulong po yun sa gastusin namin sa diesel. Kanya nga lang, hindi pa rin ito mababawi yung mga lugi namin from the previous month. Pero tulong, opo, meron. Kanya lang, sana dagdagan pa yung hiling namin, yung 40 pesos per kilometer, kung sana ito'y maitataas pa at maging ito'y 80 pesos per kilometer, makakabawi po kami dun sa lugi namin nung nakaraang buwan, yung mga buwan na mataas talaga yung diesel natin at hindi kami nakakabayad dun sa monthly amortization po namin. Mabuti na lang kahit papano meron pala ding makaagwanta kita kahit kaunti lang no dito sa nararamdaman nating hirap. Pero ano po ba ang sabi ng LTFRB dito sa inyo, sir? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang kanilang pagtanggap ng mga nais pang sumali dito sa service contracting program? Kung limitado rin naman ang budget na kanilang nabibigay. Yun po yun, Ma'am Rika. Nagkaroon na po ng last na onboarding, mga nag-a-apply ng mga kooperatiba natin last Monday. Hindi na po yung last submission. Pero sabi naman ng LTFRB at lalo ng Secretary Banoy, nasabi naman niya, hinihilig niya yung dagdag na pondo. So hopefully, kapag nagkaroon tayo ng dagdag na pondo for the service contracting, hopefully sana lahat, gusto natin lahat makasali sa service contracting kasi ito po ay malaking tulong talaga sa amin. Bagamat ito ay hindi konkretong solusyon, sa panahon ngayon, kailangan namin talaga ng tulong. Ito ay malaking bagay para sa ng sektor ng transportasyon para na sa ganon magpatuloy yung aming serbisyo sa pamamasyal. Opo, open-ended po ba yung kontrata nito, Sir Misael? Walang sinasabi kung kailan matatapos? Ang last po na binigay sa akin na schedule dahil nga yung first na budget natin under GA 2020, 800 million, it will last until itong May 15. So matatapos na ito, dahil maubos na rin yung pondo ng under GAA. So kung magkaroon ng additional budget for the service contracting, sana po ito'y magpatuloy muli habang hindi pa rin tayo bumabalik sa normal na presyo ng diesel po. Naku, malapit na pala. Ilang araw na lang din po, 9 na araw na lang pala itong service contracting. Tapos babalik na ulit tayo sa kanya-kanyang kayod. Opo, kahit na po sabihin natin ngayon, nag-rollback, nagtumaas na naman 83 pesos per liter, malaki pa rin po talaga epekto sa amin dahil karamihan po sa atin naman ay diesel engine pa rin. So tayo ay doon pa rin sa diesel pa rin umaasa pag medyo mataas ang diesel. Talaga apektado po ang operasyon natin, lalo na yung ating mga monthly amortization po. Nako, eto na nga bang pinaghihirapan natin. Damay-damay po talaga tayo sa hirap at ginhawa ng mga Pilipino. Sige po, Sir Misael, makikibalita po kami ulit pag dating po ng susunod na mga araw, lalo na po pag nag-lapse na yung May 15, no, nang malaman natin kung i-extend pa ba ito ng gobyerno at ano pang mga magiging balak nila kung may magiging pagbabago pa ba dito. Salamat po sa inyong panahon, Sir Misael. Good morning. Yes po, maraming salamat din po, Ma'am Rita. Magandang umaga po sa lahat. Thank you po ang ating National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperative o NFTC. Sinusubukan din po natin syempre